Ang first song ko na nagawa talaga is Tumawag Ka. Oh, Yan. Yan ang una kong nagawa. I think, proby pa ako noon, pero hindi ko siya nabuo. Hindi pa siya natapos. Opo. Nandito na ako, kasi late ko lang siya magawa bago ako pumasok sa Bible school eh. Okay. And then, syempre, dito kompleto rito eh. Maraming Yes, instruments, andyan na lahat. So, Right. parang na-ignite pa lalo yung talent ko na gumawa ng songs. Then, doon siya nabuo. Yeah, hanggang sa nasundan ng mga ibang komposisyon dahil yun nga ho ang kasi noon tape pa eh. Oho. Wala totoo. pang CD noon. So, Right. medyo ang gusto pag kailangan ng i-release mo ng songs, let's say 10 songs, 11 songs. That mayroon nga kami pagkakataon ang amin na i-release is 14 songs. So, yes, so kailangan madami kang magawa unlike ngayon, di ba? So noon kailangan ng 10, pinaka-list na yung 9 Para sulit. songs. O para sulit. Yung cassette. Para side A and Side side B. B. Kasi yun eh. Yeah. Kasi, di ba inano po yun? Parang minsan nilagyan ng ballpen para umikot ang umikot. Yes. Parang huwag mapuputol. Delikado pag naputol yun. Yan. Ang hirap din po ng recording nun. Ano? Oo. Oo, yeah. Medyo mahirap kasi talagang inanuhan namin ito ng mga sakripisyo Yes. and fasting Alright. while we search and seeking some recording studio that time kasi wala pa tayong studio eh. Oo po. Wala pa. Naghahanap pa kami Ay, kung ganun. saan-saan. Oo. Nakakita kami rito pa sa Mother Ignacia dahil sa Quezon City. So, doon kami nakahanap ng studio at medyo affordable naman siya. Opo. I think kila Jim Paredes yun na recording Wow. Ay, studio. And then, doon nag-start. Mm-mm. At nasundan pa ng album yung Kay Kristo Lang, yung Mm-mm. Sinasamba Kita. Hanggang nung 2001, pumasok na tayo doon sa Christian Market. Tayo yung kauna-unahan na naging sa PMCC Port Watts na kinuha tayong artist ng praise music. Yes. Ayan. Pastor Sam, gusto ko rin po ma-share yung untold stories kung paano po kayo na-discover yung inyong pag-awit. Naalala ko po na ikwento nyo yun one time. May ginagawa po ata kayo and then may isa pong pastor nagsabi, pumunta ka ng recording studio. I think that's Presbyter Test. Oh, yeah. Oo. Okay, ito yun eh. Bago ang lahat talaga kasi meron kaming crusade that time Mm-mm. dito. MWF yung aming Bible student crusade. po kayo. Yeah. At ang job spec ko noon ay nasa maintenance. Okay. Floor manager ako that time. Wow. Sa second floor. And I Assign. Second floor. Ito pong Yeah. building na to. Mataas. No, sa main. Main. Sa Oo. old building. Old Yeah, building. old building. Yes. Nasa second floor ako. At that time, nung maglilinis ako, may nakita akong teacher. Ang Okay. puti-puti niya. Galing siya sa dormitory nila. Sabi niya, oh, brother, I know. Ikaw yung kumakanta, di ba? Sabi ko, yes po, ma'am. Sabi niya, okay, aakyat ka doon sa 6th floor, ha? Hanapin mo si Brother Erwin at saka si Brother Roque. Panoorin mo yung kanta ni Michael W. Smith, yung Change Your World na concert. Matututo ka doon. Yun. Kaya nagpapasalamat ako kay Presbyter Marites. Kasi dahil sa kanya, natuto akong Discover. mag-perform. Kasi ako talaga, I have no idea to perform that stage. Siyempre, galing tayong probinsya. Mm-mm. Hindi ako familiar sa mga performance Yes. like sa stage. Yeah. Pero Kumakanta, oo. Pero yung mag-perform, No, it's wala. another thing kasi yun eh. yes. So, si Presbyter Marites, I think Bible student pa siya Yeah. noon. Alright. Siya nagbigay sa akin talaga ng idea. Wow. Nag-open sa akin ng idea Mm-mm. how to perform, Wow. how to carry the songs to the audience. Wow. Gaano po kahalaga, Pastor Sam and Pastor Melbourne, yung pagiging relatable sa inyong mga ministry? Yung pag-compose, pag-awit, paggawa ng sulat, Totoo. pag-act, Pastor? Para sa akin, being a singer and a songwriter, mahalaga sa akin kasi through music, nailalapit mo rin ang tao sa Panginoon. Yeah. So, alam naman natin napakalakas ng influence ng music sa ating panahon. Opo. At yan ang karamihan na talagang tinitingnan ng mga youth, even mga young adults or sa mainstream or sa Yes. anumang platform ang music. So, para sa akin, napakahalaga niya kasi isa din to sa paraan ng Panginoon para ang tao ay mailapit sa Kanya. Kahit nga ako nagbabasa sa mga comments ng mga songs ko sa YouTube, Yes. may mga nag-i-express talaga ng kanilang heartfelt and gratitude na dahil sa awiting ito, na ipapalapit ako sa Panginoon.
May mga nagsasabing may time na talagang suko na siya. Give up Pero na. nung marinig niya na yung awiting ito, ako mismong nanonood, nagbabasay, naiiyak ako eh. Mm-mm. Ako na mismo. Sabi ko, Lord, salamat sapagkat nariyan ka. At meron kang apostol na Amen. nagpursige sa amin, na hamunin kami na ipagamit ang aming buhay sa ministeryo ito ng musika, Yeah. maging sa pagsusulat. Actually, hindi madali magsulat. Totoo po yun. Mahirap i-hook yung Tagalog na kanta. Medyo pag-iisipan mo talaga, kahit Tagalog pa yun eh. Yeah. Pero salamat sa Diyos, nandiyan ang mga sugo ng ating Panginoon, ang mahal na Apostol Jonathan, ang late apostle also, na Yes. nagbigay sa atin ng hamon para itong mga bagay na parang imposible, posible pagdating sa Panginoon.